Panahon ng paglikha ng Hongmeng. Ang langit at lupa ay kulay itim at dilaw. Ang tagapagsimula ng Dao, Hongjun, nahanap ang Dao sa kaguluhan. Ngunit nagpakita si Lu Hao, ang tagapagsimula ng digmaan. Gusto niyang gamitin ang pagpatay para lihis ang landas, upang magulo ang tatlong mundo. Talagang dumating ang dapat mangyari. May 3,000 Dao na maaaring maabot. Iaalay ko ang dugo ko para sa Diyos at Diablo ko. Ngayong araw, puputulin kita, Diyos Diablo, gamit ang aking dugo. Matigas talaga ang ulo mo. Nilalampasan mo ang mga tao. Naubos ng tagapagsimula ng Dao ang kanyang espiritu. Inalay ang katawan niya sa Dao. Nang kulong si Dragon Loo sa ilalim ng siyam na kailaliman. Pagkatapos ng 120,000 taon, isang piraso ng kaluluwa ng Diablo ang tumakas. Naging yelo siya, Chayu. Si Chayu ay pinamunuan ang kanyang tribo. Nakipaglaban kay Huangdi ng lahing tao. Si Huangdi pinangunahan ang mga tao. Nakipaglaban sa mga Diablo ni Chayu. Napagtagumpayan ni Huangdi si Chayu. Dumaan ang Huaxia sa ilog. Si Yu ang nag-ayos ng tubig sa sembilang rehiyon. Itinatag ni Qi ng Xia ang bansa. Si Jai ng Xia naging malupit at walang moralidad. Sumunod sa langit si Xiang Tang. Pinamunuan ang digmaan laban kay Jai. Bumagsak ang Xia dynasty. Mahirap labanan ang kapalaran. Malapit na ang panahon ng pagsasakral. Halaan mo, Sere, hulihin mo ako. Hahaha, kapag nahuli mo ako, bibigyan kita ng pinakamasarap na pagkain. Hahaha. Ano nang nangyayari? Ano ba, nag-travel ako papuntang core ng mundo. Hindi tama, sobrang hindi tama ito. Hindi. Nanaginip lang siguro ako. Matulog muna akong muli. Pagkagising, okay na sana. Gisingin na ako, please. Balik ako sa 900 at 76 na trabaho. Sire, gising ka na ba? Pinag-alala mo ako, sir. Putang ina, nag-time travel nga ako. Ano nang nangyayari? Akala ko patay na ako. Ako galing sa ika-21 siglo. Isang ordinaryong graduate ng Project 211. Pagka-graduate, nagtrabaho ako sa pribadong kumpanya, maliit ang sahod. Araw-araw, 976 at overtime. Kaunti ang pera, sobrang pagod. Pero kontento ako, basta ligtas. Ay, ah. Nabangga mo ako, di mo alam. Mabuti at okay ka. Grabe. Anong gagawin? Di pwede. Huwag magpanik. Ngayon, ako ang hari ng core ng mundo. Mag-isip kang mabuti. Sere, ito'y malaking sakuna sa bansa. Sinua ay sinaunang santo. Siguradong magiging problema ito. Magdadala ng malaking trahedya sa ating siyang. Sere, pakibilisan ang pag-amin ng kasalanan. Magpadala ng utos para humingi ng tawad kay Nuwa. Matapang ka. Lakas loob kang nagsabing may sala ang Sere. Dapat ka parusahan. Ano, nagplano kang magrebelde? Humingi ng tawad. Tawad sa ano? Naaalala ko na. Ang dating katawan ko kahapon nag-alay sa Nuwa Temple. Pero naloko ako ng 2 tao galing kanluran. Nagpadala ako ng tula dahil sumabog ang utak ko. Diretsong binagsak ko ang sarili ko sa bangin. Kung nauna lang ako ng 2 araw, pwede ko sanang baguhin ang kasaysayan. Di na sana alipin ang mga tao sa mga Diyos. Ang landas ng lupa't tao, di magiging alalay ng langit. Pero ngayon tapos na ang lahat. Ako ang sanhi ng pagsisimula ng pagsasakral. Ano nang gagawin ko? Sire, ang tula mong isinulat, malaking kasalanan iyon. Tama, sire. Isipin mo ang lahat ng tao. Aalagaan mo ang bayan. Ngayon, lahat ng tao. Palihim binabatikos ka, sir, na inutil. Nagkakagulo ang buong bansa. Lahat natatakot na magalit ang santo. Maaari tayong abutin ang trahedya. Nagpapakiusap ako, sir, pumunta kang muli sa Nuwa Temple. Humingi ng patawad kay Nuwa mismo. Kalokohan. Meibo, matandang halang ka. Gusto mo lang mapahiya ang sir. Bigyan si Meibo ng parusa, sir, para ipakita ang otoridad ng hari. Itong dalawang to, espiritu ng libangan ito. Ayusin ko sila mamaya. Pero si Meibo at siyang wrong. Hindi ko pwedeng baliwalain ang suhestyon ng mga opisyal. Dapat magkunwari akong sumang-ayon muna. Pero hindi tama. Isang maling hakbang ngayon. Walang balikan na ito. May detection sa tagapagdala ng system. Kailangan ng mahirap na desisyon. System ng pagpili, activate. System ng pagpili, activate. Piliin ang walang hanggan. Piliin ang dalawa, lalaki, laban lang. Putang ina. Ito ang sistemang Goldfinger para sa mga time travel. Mga veterano, piliin ko ang dalawa.
Ang sword ng emperor pinapagana ng puwersa ng emperor. Kaya kontrolin ang lakas ng tao. Kaya makuha ang langit at lupa. Pinakamahalagang kayamanan ng tao. May kakaiba sa Sire. Baka patay na si Sire. Nan. Sa malaking bulwagan, nag-uusap ng pabulong, di bagay sa korte. Kung wala na kayong iba, magbitiw na. Kayo ay pwede nang umalis, tungkol sa paghingi ng tawad. Walang kasalanan ako. Ang trono ng Phoenix na sobrang maganda. Makulay na mga bandila at palamuti. Puri lang sa kanyang lugar ng dao. May kasalanan ba iyon? Sa kasunod na linya sinabi ko, malayo ang bundok, berde ang kulay. Kasama ang magagandang sayaw sa mahabang manggas. Pinuri ang kanyang ganda. May kasalanan ba iyon? Ang perlas ng mansanas, nakikipagtagisan ang ganda. Ang peony, nakausok ang kagandahan. Pinuri rin ang kanyang kakaibang ganda. Ano nang kasalanan doon? Pero yung huling dalawang linya, kung si ganda makapagsimula, ang hari ay magdudulot ng kasiyahan. Ito ay insulto sa santo. Insulto sa emperador. Tito, baka matanda ka na talaga. Siya ang emperador ng tao. Mahal na mahal siya ng mga tao. Tulad ng anak na nag-aalaga sa magandang ina. Gusto siyang ibalik sa palasyo. Aalagaan siya araw-gabi para maging mabuting anak. Insulto ba iyon? Nagtayo ng templo siya. Pinapalasat sa kanya ang pagsamba ng madla. Bilang pagbabalik ng mga tao sa kanya. Hindi ibig sabihin pwedeng mang-abuso siya. Gawing laruan ang lahi ng tao. Hindi ang emperador ay lamog lang. Grabe, sobra ang attitude ko. Dumating na ang heavenly tribulation. Baka tamaan ako ng kidlat. Mula sa lahi ng Suanyuan, itinakda ng langit, hindi na pwedeng mag-practice ang emperador. Ngayon, natuklasan ng langit na ang emperador ay magta-transcend sa pagiging diwata ng lupa. Lubhang nagalit, nagpakawala ng masaganang kidlat ng sandu. Piliin ang isang matatag na lalaki, kayang umangko. Ang hindi namamatay ang tunay na hari. Piliin ang dalawa, bahala siya. Patakaran ng langit, tatlong landas, langit, lupa, tao ay pantay-pantay. Walang pag-aalinlangan, pipiliin ko ang dalawa. Isa ito sa siyam na ding, dapat sapat ito laban sa kidlat. Mahal na hari, ito ay galit mula sa langit. Ito ang parusa mula sa Diyos. Pakiusap, mag-ingat ka sa pagsasalita, mahal na hari. Ako ang emperador ng lahi ng tao. Taglay ang apoy ng tatlong emperador at 5 hari. Binuo ang kapalaran ng bilyong tao. Sino ang may tapang na parusahan ako? Langit. Mahal na hari, langit, huwag mo sanang sisihin ang hari. Handa ang matandang ministro na magdusa kapalit ng hari. Kami ay handang magdusa kapalit ng hari. Huwag. Huwag ninyo kaming hanapin. Akala ko ang mga Diyos at Buddha ay malakas. Ano bang kayang gawin nila? Yun pala hindi rin sila kasing galing. Tumayo kayo lahat. Simula ngayon, ipapakita ko sa lahat ng Diyos at Santo ng mundo. Ang lahi ng tao ay hindi hayop ng mga Diyos. Hindi rin kami laruan ninyo. Baka hindi pa ito sapat. Ako ang emperador ng tao. Taglay ang apoy ng tatlong emperador, 5 hari. Kinatawa ng landas ng tao. Ano ka ba talaga? Ito ba ang kapalaran ng emperador ng tao? Bakit ba sobrang lakas ng kapalaran ng hari? Nakakamangha. Tignan mo ang espada. Iyan ba ang alamat na espada ng emperador? Espada ng emperador lang ang nagagather ng kapalaran ng buong lahi ng tao. Pagpalain ang dakilang siyang, hindi makatao, protektahan ang aming hari. Makapangyarihan ang hari. Ang hari ay hindi lang emperador ng tao. Siya rin ang unang tunay na Diyos na sumupil sa langit. Ano bang parusang makalangit yan? Sa harap ng espada ng emperador, wala man lang silbi. Matapang ang hari. Mabuhay ang hari. Mabuhay, 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 mabuhay ang hari. Malakas. Matapang ang hari, ang biyaya ng dakilang siyang. Mga ministro, naitaboy ko ang kidlat ngayong araw. Dahil sa landas ng tao, dapat malaman ninyo ang lahi ng tao. Matagal nang nagtagumpay sa hirap. Walang dapat hanapin sa Diyos. Hindi ko kayo inutusan na lumuhod. Bakit kayong lahat ay sunod-sunuran? Ang dragon kong kapalaran ba ay napakaasti? Kaya sila napatahimik. Sige na, tumayo kayong lahat. Lahat tumayo. Hindi ko kailangan ng seremonyang yan. Kakatapos ko lang talunin ang kidlat. Pero agad pinalo ako ni Nuwa sa harap ng lahat. Hari pa rin ako. Bigyan naman ng kaunting respeto. Si Nuwa pala, hindi alam ni Lin Fan na wala si Nuwa. Si Nuwa ay nagpapahinga sa palasyo. Nasa church siya ngayon. May gusto ka bang sabihin? Ding!
May nakitang santo, bumaba si Nuwa, nararamdaman ang presensya ng santo. Nag-activate ng system option. Piliin ang isa, sumuko para mabuhay. Mag-apologize agad kay Nuwa. Aminin na ako'y naimpluwensyahan ng dalawang santo sa kanluran. Hindi sinasadya ang pagkakamali. Pakiusap, patawarin ni Nuwa. Reward, Bao Liandeng, Magic Lantern. Pangdepensa at pang-atake. Protektahan ang espiritu. Maghil ng suga, dagdag pa ang kabutihan ng maraming taon. Piliin ang dalawa, labanan ng harapan. Ipagharap ang santo. Iproklama na ang emperador ng tao at santo ay pantay. Ang landas ng tao ay hindi mas mahina sa landas ng langit. Reward, Tao Emperor Seal. Makapangyarihang treasury ng kabutihan. Pigilan ng kapalaran ng edukasyon ng tao. Ibinigay ng landas ng tao kay Nuwa noong naging santo siya. Paano ako pipili? Magic Lantern. Kapag meron ito, immortal ka. Kahit makaharap ng malakas na nilalang, walang makakapinsala sa akin. Imbis na langis, ang lantern na ito ay kumukonsumo ng kabutihan. Dagdag pa binigyan pa ng marami. Sobrang sapat ito. Pero kailangan kong kunin ang Emperor Seal. Pigilan ng kapalaran ng lahi ng tao. Hindi madaling nakawin ng santo, pipiliin ko ang dalawa. Jew Centro. Nagsulat ka ng tula sa aking templo. Nilapastangan ang salita ng santo. Ngayon, tinutukan mo pa ang langit. Hindi mo ba kinatatakutan ang santo? Tapos nilalaro mo pa ang langit. Kahit santo ka, ginawa ka ring santo dahil sa pag-alay ng lahi ng tao. Ako ang emperador ng tao. Pinrotektahan ng kapalaran ng 9 na rehiyon. Kung pilitin mong saktan ako, magkakaroon ng balik. Kapag gumalaw ang kapalaran, makakapanatili ka pa ba bilang santo? Kahit may balik, ngayon tuturuan kita. Kung kayanin mo ang 3 strike, tapos na ang usapan. Emperor's Word, magpakawala. Hari. Ang santo hindi ganun kalakas. Isa pa, hindi pa sapat. Tumayo. Oh, hari. Ang aking kapalaran ay akin, hindi sa langit. Isa pa, Ang pagiging santo hindi pwedeng bastusin. Umalis. Kayo ay nasa itaas ng 9 na langit. Akala nyo, kayo ang may hawak ng mga patakaran. Hindi nyo alam. Kayo rin ay bihag ng landas ng langit. Alam niya ang sekreto sa Feng Shen. Tapos na, ang langit ay niloloko ako. Tutuluyan ko ang langit. Ang lupa ay tatalikuran ako. Tutuluyan ko ang lupa. Ako ay nakaupo sa 9 na rehiyon. Nakapatong sa libo-libong bundok at ilog. Walang dapat katakutan. Mama, sino ang nagsalita? Iyan ang ating hari. Siya ang tumatawag sa atin. Salbahing hayop, ang lakas mong mangahas. Tatlong hampas na. Santo, kaya mo bang makipaglaban? Ang tula ay hindi ko kagustuhan. Pinag-isa ng kanluran si Zunti at Jain. Niloko ang aking isipan. Sinadya nilang paghiwalayin ang santo ng lahi ng tao at ang emperador upang simulan ang malaking tribulation ng Feng Shen. Kinakain ang kapalaran ng silangan. Kanluran, alam mo na, bakit hindi mo sinabi kanina? Kung sinabi ko kanina, akala mo lang ipinapasa ko ang responsibilidad. Ang tiwala ay nakabase sa lakas. Nagmamagaling. Sandali lang, Nuwa. Ganito kagandang pagkakataon. Hindi ba dapat magpaka-perfect naman ako? Mas mabuting sumama na lang ako pauwi sa palasyo. Tara, kain tayo. Ang bilis niyang umalis, ngayong kinilala ka na ng mundo ng tao. Maaari mong gamitin ang kapalaran ng buong bansa. Kaya tinatanggap din kita bilang emperador ng tao. Pero ang landas na ito'y siguradong mahirap. Sana manatili ang apoy sa puso mo. Huwag mong bigin ang lahat.
Hindi ba ito ang Lotus Lantern? Ibig sabihin ba, pinili ko ang pangalawang ruta at lumaban ng diretsyo. Nasabi ko patuloy kay Ate Noa, ang plano ni Najayin at Zonti. Sa isang banda, nakumpleto ko rin ang hidden quest ng unang ruta. Automatic double clear na ako sa system. Hahaha, talagang matalino at gwapo ako. Dakilang hari, ikaw ay naging banal sa kabila ng pagiging ordinaryo. Ito'y di pa nagagawa ng sinumang tao. Nagbibigay galang ang matandang lingkod sa dakilang hari. Napakalakas ng dakilang hari. Ang espada ay nagbukas ng pintuan ng langit. Ito ang pundasyon ng aming dinastya sa lahat ng panahon. Hindi matatawaran ang bisig ng dakilang hari. Maging ang mga banal ay napahanga. Ibig sabihin, ano ito? Ibig sabihin, ang hari natin ay kayang magdala ng kapayapaan sa bayan. At manalo kahit diskartehan. Dakilang hari ang ibig sabihin ni Faizong. Sino mang lalaban sa hari, sa harap ng kanyang lakas, walang laban, parang manok lang. Lubos ang paghanga ko sa dakilang hari, parang ilog na di natutuyo. Bakit hindi mo sinunod ang utos? Burahin ang pinakailalim ng lupa. Hindi sa hindi ko sasundin, hindi ko lang talaga kaya. Alam na niya kung paano ihatak ang lakas ng tao. Hindi sumunod sa utos, parusa. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ano iyon? Grabe, salita lang pero nasaktan ka na agad. Huwag nang magtanong pa. Bumalik na agad sa palasyo. Walang kapantay ang lakas ng dakilang hari. Magandang babae para sa magiting na bayani. Ngayon, mas lalong yumaman at lumakas ang ating bansa. Bakit hindi magtipon ng magagandang babae ang dakilang hari? Para ipakita ang kapangyarihan ng ating dinastya. Pero ang mas mahalaga ay magpursigi sa bansa. Palakasin ang sarili, hindi dapat malulong sa babae. Prime Minister, mali ata kayo dyan. Nabubuhay ang bansa dahil sa hari, at ang hari nagmamalasakit sa apat na panig. Kung walang tagapagmana, walang tutuloy sa trono. Mapapahamak ang bansa. Kaya para sa bansa at bayan, sana tumanggap na kayo ng bagong reyna, dakilang hari. Dakilang hari ang lahat ng ito'y. Para sa kapakanan ng ating dinastya, para sa kinabukasan ng hari, tapat ang aking puso. Malinaw gaya ng araw at buwan. Basta matulungan ko lang ang dakilang hari. At para sa katatagan ng bansa, kahit ako'y ma-misunderstand ng lahat, okay lang sa akin. Walang reklamo. Fizong at Yuhan. Kayong dalawa, purong tuso. Nagkakampihan lang kayong dalawa. Halata namang gusto niyong lituhin ang dakilang hari. Wasakin ang pundasyon ng ating bayan. Pagdating sa ibang bagay sablay, dito lang sila aktibo. Nakakainis pero nakakatuwa din talaga. Nakakainis, mahal na mahal ko pa rin. Talagang makapangyarihan ang dakilang hari. Ang kabaitan ay laganap sa buong bansa. Taos puso akong sumasaludo. Handa akong tulungan ang dakilang hari. May anak po akong babae. Alam niya ang tamang asal. Maganda rin siya. Hindi man siya pinakamagandang babae. Pero tahimik at mabait. Handa kong ialay ang anak ko sa palasyo. Upang pagsilbihan ang hari. Para matulungan ang dakilang hari. At mas palakasin ang bansa. Bilang simbolo ng aking katapatan. Sino tong matandang to? Nag-aalok pa ng anak. Parang wala namang ganito sa kwento na alam ko. Ano na nangyayari dito? Tukoy, mahirap na desisyon ang kinakaharap ng host. System ng pagpili bukas na. Una, maging masayang masaya sa buhay. Kapangyarihan at babae. Tatanggapin ko pareho. Panukala ni Suhyu. Tangapin si Sudaji, anak ni Suhyu, sa palasyo. Gantimpala, nasasanga ang kakayahan. Pwedeng magkaroon ng dalawa pang sarili. May lakas na katulad ng main body na 70. Ang natutunan ng katawan at clone ay maaari din magamit ng isa't isa. Mataas hanggang 10,000 taon ang lakas. Pangalawa, tanggihan ang panukala ni Suhyu. Pagalit na tutol sa pagligalig sa prinsipyo ng hari. Kikilalalin bilang hari na tapat at malinis ang puso. Premyo, walang kapantay na lihim na aral budismo at daose. 12 katagang pampatanggal ng pagkalito. Pwedeng linisin ang kaisipan. Habang nag-ensayo, walang masasamang ideya. Mataas hanggang 10,000 taon ang lakas. Nasasanga ang kakayahan. Ayos 2, pwedeng magkaroon ng dalawang clone na kasing lakas ng main body. Pati ang natutunan, pwede ring gamitin ng isa't isa. Parang eksaktong shape para sa akin. Problema ko nga ngayon, kailangan mag-set up ng tao sa mundo ng Hong Huang. Hindi ko kayang magkahiwalay ang katawan ko. Pero sa power up na to, ang katawang ari ko'y maiiwan sa palasyo na parang mabuting hari. Ang clone naman, free na gawin ang mga plano. Papalihim na iaangat sarili. Perfect talaga. Saka si Sudaji pa yon. Una sa gulo ng Feng Shen. Walang kapantay ang ganda. Kahit alam ko, malaking chance na siya ay kilalang fox spirit ni Nuwa. Pero sinong normal na lalaki ang tatanggi dito? Ang pamumuno ko, pati kagandahan ay aking aayusin. Siyempre ako mismo ang kikilos. Kainin ang candy. Bumalik ang bomba sa kanila. Baka ako pa ang magturo sa kanya. Ding! Congratulations sa pagpili mo. Sumampa na ang gantimpala. Marquess ng Jaizu. Sigurado ka ba dyan? Ako po, Suhyu, taos puso ang bawat salita. Ialay ko ang anak kong si Daji sa palasyo. Para sa lakas at tibay ng aming bansa. Ayos ka, Marquess ng Jaizu. Sige, tinatanggap ko ang proposal mo. Bibigyan ng ginto ang Marquess ng Jaizu, 100 na piraso, at 100 tela. Piliin ang magandang petsa. Tanggapin si Sudaji sa palasyo. Purihin ang kagalingan ng dakilang hari. Tapos na ang court session ngayon. Hu! Sa wakas, magagamit ko na itong cheat. Cut! Mabuhay kaibigan. Simula ngayon, ako ang magiging pangunahing katawan. Maglalagay ng barrier dito sa lihim na kwarto. Mag-ensayo ng mabuti. Ako ang magbabantay sa palasyo. Palalakasin ang lakas ng bansa. Lalabanan ang West Key. At makikilala si Daji. Ako na ang mag-ikot sa buong mundo. Akin ang pagdampot ng mga oportunidad. Ayos. Dalawang santo ng kanluran. Kung kayo nga ang may pakana nito. Pagbabayaran nyo yan. Kayon, kunin mo ang demon flag ko. Opo, maam.
Mabuhay, Nuwa, mabuhay ka ng mahaba, Maam. Hindi pa tapos ang swerte ng bansa. Lalabas pa ang lakas ni Dixin. Ipinag-uutos kong bumaba kayong tatlo ngayon din. Magtago ng kapangyarihan. Magkunwari bilang tao sa harem ng palasyo. Susunod po kami. Ano po ang gusto niyong gawin namin para akitin ang hari? Pabagsakin siya, bastos. Sinabi ko bang pabagsakin siya? Puprotektahan niyo siya. Sikretong imbestigahan ang lungsod. Kung may mga siraulong mong higaling sa kanluran, kapag nasaktan si Dixin kahit kaunti, ako mismo ang paparusahan sa inyo. Susunod kami. Susunod kami. Mahigpit na utos ni Maam. Huwag pumatay upang hindi madamay sa karma. I-seal ang soul nila. Hiramin lang ang katawan nila. Siguraduhin na walang masasaktan. Ito ang magiging hinaharap na konsorte ng hari ng tao. Ang kanyang kagandahan ay lubos. Isang lalaki na pinoprotektahan mismo ng empress. Ano kaya ang klase ng bayani siya? Sa korte ng imperyo, may number 2 na clone na nagtatakip. Sa wakas, malaya na akong magpakasaya. Tatlong ninuno, ang apo ni Diyos, si Dixin, dumalaw sa inyo. Sa panig ni Nuwa, kakauwi ko lang. Medyo magulo ang nangyari. Ngunit ang dangal ng mga ninuno, sa wakas, naprotektahan ko. Haha, naprotektahan niya. Naglakad ka sa palasyo ni Nuwa at gumawa ng tula. Bagamat naloko ka. Pero kalaunan, naglabas ng espada at nagtanong sa langit. Ang kabayanihan ng pagtitipon ng swerte ng tao ay labis kong nagustuhan. Hindi ako nag-iisa sa landas na ito. Hehe, sobra ang papuri ni Nuno. Pero puro papuri, hindi sapat yan. Malapit na ang malaking pagsubok ng Feng Shen. Maliit lang ang puwersa ko bilang junior. Kayo tatlong malalakas, wala ba kayong mga espesyal na kagamitan? Pamamaraan o suporta? Talagang matalino ka. Malapit nang magsimula ang sakuna. Magulo na ang langit. Ang mga santo ngayon ay para lang tumitingin sa hamog. Ito ang panahon para lumakas ng patago, kunin mo na. Ito ang mapa ng paghahanap ng siyam na cauldron. May marka dito kung saan ginawa ni Dayu ang lokasyon ng siyam na cauldron sa Kyushu. Kapag nahanap mo ang lahat ng siyam na cauldron, gamitin ang seal ng hari ng tao na hawak mo at gawaan ng Kyushu seal boundaries. Kahit ang mga santo, hindi na magagamit ang tao bilang chess pieces. Na-detect ang host, nakatanggap ng mapa ng siyam na cauldron, nakaharap ng mahalagang pagbabago ng kapalaran ng tao. Simulan ang pagpili ng sistema. Una, ako ang hari ng tao. Aking pipigilin ang lahat ng kalaban. Tatanggapin ang misyon na hanapin ang siyam na cauldron at protektahan ang tao. At gamitin ang siyam na cauldron para likhain ang Kyushu boundary. Gantimpala, Hongming Bright Measuring Ruler, pinakamataas na kayamanan ng kabutihan. Pumatay na walang karma, walang epekto ang halos lahat ng depensa. Ang lakas ng atake ay katumbas ng sagradong kayamanan. 50,000 taon ng cultivation. Option 2, ang landas ay walang damdamin. Bahala na, isuko ang paghahanap ng siyam na cauldron. Hayaan ang tao, survival of the fittest. Mag-focus na lang sa sariling kaligtasan. Gantimpala, sagradong kayamanan. Zuhian King yun. Sa sandaling gamitin, walang epekto ang lahat ng spell sa pinakamataas na depensa. Proteksyon sa cultivation ng 50,000 taon. Sistema, mukha ba akong tanga? Kakachika ko lang sa tatlong ninuno. Sinabi kong papatibayin ang tao. Ngayon kung pipiliin ko ang number 2, maniwala ka ba? Si Fuxi mismo ay magpapalo sa akin ng bagwama. Ang pag-atake ang pinakamagandang depensa. Kahit makapal ang king yun, walang tatalo sa Hongming Measuring Ruler na kumakatok sa pinto. Sistema, pipiliin ko ang una. Ding! Congrats, nagdesisyon na ang host na ipamahagi na ang gantimpala. Hihi! Kahit ganitong cultivation, tanggalan pa ng Hongming Measuring Ruler. Kayang-kaya ko na ang mundo. Ang pinakamalapit sa akin ay ang East Sea, Kanghai Peak. Sandali, sa ruta mula sa Ohua papuntang East Sea, Tiyentangguan ay kailangan daanan. Suriin ang petsa. Ang bola ng laman ng pamilya ni Lijing na 3 taon ng pinagbubuntis. Dapat nagmature na ngayon. Saglit na dumaan sa Tiyentangguan at kumuha ng foster son. Kung makatagpo ng Taizenre na striktong tao, subukan sa kanyang matabang mukha ang kapangyarihan ng Hongming Measuring Blade. Perpekto. Saludo ako, Daji, sa dakilang hari. Ilagay muna. Dakilang hari. Sinabi kong itigil ang hindi magagamit na fox charm. Pinadala kayo ni Nuwa dito para magpakita ng seduction sa hari ng tao. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Dakilang hari, patawarin. Kami pinadala ni Empress para protektahan ang hari. Ang proteksyon ng onti, hindi kailangan mula sa inyo. Pero nandito na kayo, huwag mag-aksaya ng oras. Mga gasto sa harem, walang lugar para sa mga tamad dito. Simula bukas, pumunta sa Imperial Kitchen para magsiga. Pipa Spirit, magtrabaho sa music hall. At ikaw, Flirtatious Fox. Manatili sa library para tumulong sa pagsusulat at pagpirma. Kung pangit ang sulat mo, gagawin kang scarf. Sige na, natakot kayo. Nagbibiro lang ako. Seryoso akong tagapagtaguyod ng environmentalism. Hindi ako nagsusuot ng wild na fur. Bumangon na, malamig sa sahig, baka magkasakit. Kailangan pang tawagin ang Imperial Doctor. Parang may split personality ang hari. Kanina gusto niyang pumatay ng demon. Ngayon nag-aalala na kung okay ang lagay nila. Pero yung pagtatrabaho, totoo yan. Magpapatupad ako ng bagong polisiya. Ang lahat ng lords, ang mga reports tungkol sa irigasyon at agrikultura, masyadong mahaba at mabaho. May magic kayo, mas mataas ang mental perception kaysa sa tao. Tumulong kayong mag-categorize para sa akin. Gawin niyo ng maayos sa harem. Pagkain, lagi may drumstick. Kung hindi maayos, bawas ang year-end bonus niyo. Go na!
Halimaw. Halimaw, ako si Lijing, kilala sa tapang. Paano ako magkakaanak ng ganitong kamalasan? Sandali, Li. Itigil mo ang espada mo. Itong batang ito ay itinadhana kong maging alagad. Ling Zongzi ang nagdala dito. Itong laman ay ipinanganak sa likod ng bakuran ni Lolo Li Zubing. Lahat ng pagkain at inumin ay galing sa siyang. Bakit naging alagad mo na siya? May dalang family record ka ba? Nag-aagawan lang ng bata dito. Saan galing ang ermitanyong ito? Ito ang kapalaran. Itong bata ay nakatadhana sumama sa aming sekta. Tutulungan si kapatid na Jayang sa pag-appointed ng mga Diyos. Pupuksa sa mga kalaban. Mga ordinaryong tao, di nyo alam ang tadhana. Ding! Natukoy na ang host ay nasa mahalagang bahagi. Buksan ang sistema ng pagpipilian. Piliin ang uno, magtimpi na lang. Kapayapaan, asenso ang dala. Ibigay si Nezha, hayaan mo silang dalhin siya. Dalhin siya, gawing cannon fodder. Gantimpala, Wind Fire Wheels, 50,000 years na cultivation. Piliin ang dalawa, ako ang boss dito. Pilit na kuhanin si Nezha, bugbugin si Teizenren. Gantimpala, Fire Tip Spear, cultivation 50,000 years. Ayos ang Nil. Wala nang pag-isipan pa. Pipiliin ko ang dalawa. Ganda ng linyang appointed Gia Heavens. Kayong mga immortal cultivator, para iwasan lang ang sarili ninyong sakuna, ginagawa nyo kaming tao, mga cannon fodder ninyo. Anak ni Lijing, dugo ng tao. Hindi laruan ng sekta nyo. Ang yabang mo yitingi. Matandang ito, nagwawala dito sa teritoryo ko. Ngayon tuturuan kita ng disiplina. Buhusan nyo siya. CJ. Hongmeng, liwanag sa Heaven's Court. Ikaw. Ikaw lang ay isang wanderer cultivator. Paano mo nakuha ang ganitong malakas na treasure? Hindi possible. Ngayon natatakot ka na? Ay, Sanil. Late na. Tandaan mo, pag kukuha ka ng alagad, tumingin ka muna sa tatay. Ako ang tatay na hindi mo kayang hamunin. Tadhana ba? Ling Zuzi ba? Baliw ka. Huwag mo akong saktan. Na. Etsemi, gusto mong i-trap ako. Hindi pa tapos ito. Hintayin mo ako. Aba, ang bilis tumakbo. Ayusin niyo ang sarili niyo dito. Dapat ang reward ay fire-tipped spear. Pero si Tai, para lang maligtas, binigay pa ang mixed elf. Ang tanda talagang mapagbiyaya. Lagi nagreregalo ng gear. Hehehe, ang galing. Hahaha, astig ang batang ito, matibay. Tatay, may dala akong laruan para sa'yo. Sige, laro mo. Si Nezha, hindi pa isang buwan. Equip agad ng strongest 3-piece set sa Free Realms. Lahat nakuha ko na agad. Ang saya nito sa susunod. Hahaha, Lijing, masyadong napinsala si Emperor Star. Simula ngayong araw si Nezha ay anak at alagad ko. Lijing, sumaludo kay Haring Dakila. Mataas ang kapangyarihan mo, Dakilang Hari. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay ng wala hanggan. Tara na, kompleto na ang gear ni anak. Itay, samahan kita sa silangan dagat. Manghiram tayo ng malaking kayamanan kay Elder Dragon King. Ah! Itay, ang daming tubig dito. Gusto kong maglaro, maligo. Ang lahi ng dragon, inuutosan lang sa Heaven's Court. Pinipiga pa sa kanluran. Sinong walang modo na yan? Nanggugulo pa sa East Sea ko? Sino yun? Istorbo habang umiinom ako. Nasaan ang Sea Patrol Yacha? Tingnan nyo agad sa taas. Pag halimaw ang gumagawa niyan, saksakin na lang, pwede gawing pulutan. Saan galing na bata yan? Ang lakas ng loob gumamit ng pulang silk sa Dragon Palace. Itigil mo yan agad. Sumama ka sa amin, sasabihin natin kay Dragon King. Itay, sa dagat na to. Bakit may ganito? Mukha silang palakang dagat, ang pangit. Lumalakas Eurosti ang pangit talaga. Ay naku, galit na galit ako. Sugod.
Bastos, ang kapal ng mukha ng batang ito. Ginulo mo pa ang si Patrolyacha ng lahi ng dragon. Ngayon, dapat kang. Hoy, maliit na Il, kalma lang. Bata lang yan, walang alam. Naligo lang naman. Ako ang ninong ng batang to. Ayusin natin to. Pwede bang dalhin mo ako kay Old Dragon King? Sino ka nga ba talaga? Si Papa hindi basta-basta nakikita. Kung makikita o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon. Tama ang feeling ko sa energy na to. Purong swerte ng Human Emperor. Bakit nandito ang Human Emperor sa East Sea? Dalhin siya dito. Buksan ang main gate. Ayusin ang pila para sa bisita. Kung may mag-atubili, balatan siya. Ako si Iguang, Dragon King ng East Sea. Hindi ko alam na Human Emperor. Bumisita pala sa East Sea. Pasensya na at di agad sinalubong. Mabigat ang kasalanan ko. Malaking kasalanan. Parang may kakaiba ah. Sobrang kakaiba talaga. Sige, tumayo ka na. Salamat at bumisita ka sa aming tahanan. Papasok ang Dragon Prince. Nakabukas ang sistem ng pagpipilian sa critical na punto. Piliin ang uno. Anong Suyu Snake? Ako ang Human Emperor. Gamitin ang lakas para supilin sila. Gantimpala, Suanyuan Water Pearl. Cultivation, 100,000 years. Magagamit ang tubig saan man. Water Magic, lalakas ang power. Piliin ang dalawa, gumamit ng utak, hindi lang suntok. Sa mundo, hindi lang puro laban yan. Merong pakisama at relasyon. Samahan ng Dragon King sa Dragon Palace para mag-usap. Gantimpala, Chaos Body Refinement Method, 100,000 years cultivation. Level up ng 8-9 transformation. Pag perfect, pwede ka nang maging holy body. Pipiliin ko ang dalawa, bagamat ang uno, tatapangan ako kahit dragon. Yung dalawa, solve talaga, ang saya. Baka naman mahilig din umiyak ang Human Emperor na to. Naku, paano kung gusto niyang ako naman? Baka mapahiya ako, sayang pangalan ko. Kahit taglay ko ang swerte ng Human Emperor, kakatapos ko lang kinuha at pinalo ko pa ang Chansek. Hindi pa naman kumalat balita sa East Sea yan. Pero si Old Dragon King, leader yan dito. Siya ang namumuno sa Four Seas. Ba't parang natakot siya sa akin? Sobrang bait naman nun. Baka may itinatago to sa ilalim ng dagat. Baka may masamang balak dito. Umalis ka na. Anak ko, si Nezha, ito ang adopted child ng Human Emperor. Napakataas ng status niya. Samahan mo si Young Master sa likod bahay. Ilabas lahat ng masarap at masayang bagay. Dapat mag-enjoy si Young Master. Pag napabayaan mo yan, ikaw ang mananagot. Yung gusto mong makita, wala dito sa loob. Sundan mo ako. Nandito na si Human Emperor. Human Emperor, dumating ka pala. Ako si Emperor Xin ng Xiang, bumabati sa iyo, Ancestor Dragon. Nararamdaman ko na, nandito ka para sa Kanghai Cauldron. Tama, kailangan ko makumpleto ang Siyam na Cauldron. Gumawa ng barrier, pangprotekta sa lipi ng tao. Nasa East Sea mo ang Kanghai Cauldron. Hindi ako papayag na wala sa akin yun. Ang Kanghai Cauldron, kahit halos mamatay na ako noon. Pinilit kong makuha para maprotektahan ang East Sea Rift. Kung ibibigay ko yan, magwawala ang dagat. Magkakaroon ng trahedya sa lahi naming dragon. Isang iglap, mawawala kami. Ding! Na-detect ang host. Nasa critical choice ka na. Buksan ang una na pagpipili. Gamitin ang muscle. Pakita ang tapang ng Human Emperor. Pasukuin ang Ancestor Dragon. Gantimpala, Juju Soul Gourd. Naglalabas ng Red Sand. Pampatay ng kaluluwa at spirit. Kung walang depensa ang Quasi-Saint, pati Treasure madadal. Piliin ang dalawa, gamitin ang dila. Kumbinsihin si Ancestor Dragon na sumuko. Gantimpala, Purple Gold Gourd. Sumisipsip ng kahit ano, maski magic item at spirit. Sa loob nito may chow space. Parang sobra pag binugbog ko pa ang may edad na dragon. Saka yung reward ng system. Pipiliin ko ang dalawa. Bakit ako? Dahil kaya kitang bigyan ng pag-asa. Simula nung Dragon Phoenix War, ang langit ay gusto kaming lipulin. Ang mga saint ng dragon, itinuring kaming ipis. Kahit ikaw, Human Emperor, delikado ka din. Ano ang panlaban mo? Dahil ako ang Human Emperor. Ako ang nag-iisang kinatawan ng tao. Nakikita mo rin, ano na ang kalagayan ng inyong lahi ng dragon ngayon? Dragon liver at phoenix blade sa hapag ng langit. Pangsakay ng mga Diyos, tagapagtanggol pa ng mga monghing kanluran. Gaano pa katagal kakayanin ng katawan mong ito? 100 taon, 1,000 taon, kapag namatay ka na, ang mga dragon ay parang mga tupa na nakatakdang katayin. Ibigay mo ang kaldero sa kin. Malawak at mayaman ang dasyang ko. Napakaraming ilog, lawa at dagat. Kaya kitang buhayin, lugar para tumira. Wala naman, lilipat lang kung saan pwedeng mabuhay pa. Hindi lang lupa ang ibibigay ko sa inyo. Pati dangal at kapalaran. Ako ang hari ng dasyang. Ngayon, bilang Human Emperor, nag-uutos ako sa langit at lupa. Simula ngayon, ang kalalakihang tao ay gagamit ng dragon bilang totem. Ang kababaihan ay gagamit ng mysterious bird bilang totem. Kung saan may ilog, lawa o malalim na balon, dapat magtayo ng templo para sa Dragon King. Maaaring tumanggap ang dragon ng alay mula sa mga tao. Pero dapat palaging ang maganda ang panahon sa dasyang. Magsasama ang mga tao at dragon sa kapalaran. Magkasamang unlad, binabati ko ang lahing dragon na magbabalik sigla. At gusto ko rin para sa mundong ito. Gustong lahat ng tao ay kasing sigla ng dragon. Lahat ng lahi ay luluhod, basta't hindi naubos ang apoy sa puso ng lahi ng tao. Ang dragon ay palaging magtatagumpay sa kapalaran. Tinalikuran kayo ng kalangitan. Ang Human Emperor ay tinanggap kayo. Kung papatayin kayo ng mga santo, ang espada ng Human Emperor ang babangga para sa inyo. Lahat ng tao parang dragon. Lahat ng tao parang dragon. Ganda ng salitang ito, lahat parang dragon. Ang lahi ng Human Emperor ay niloko ng mga santo buong buhay. Tinalikuran ng kalangitan. Matagal nang naglaho ang pag-asa. Pero ngayon, handa akong ibigay ang buong lahi para samahan ang Human Emperor. Sugal na ito ang pipiliin mo. Ito ang bunga ng lahat ng pagsasanay at karanasan ko. May tagong patak ng dugo ng zulong. Lahat ay iyon na ngayon. Ibigay ni Igo ang kaldero ng dagat sa iyo. Huwag mong sayangin, ako.
Kinuha mo na ang pangako, gusto mo na lang mamatay? Pumayag ba ako? Umalis na. Ito ay kayamanan ng mga santo. Human Emperor, anong ibig mong sabihin? Wasak na ang katawan ko. Bakit kailangang sayangin ang ganitong kayamanan? Huwag ka nang magdaldal, gusto kong mabuhay ka. Pinakamahalaga ang patas. Buksan mo ang mata nilang, tignan mong mabuti. Tignan mo kung paano kita dadalhin, Dragon. Hakbang-hakbang aakyat uli sa tuktok ng mundo. Sige, hindi ako mamamatay. Aantayin ko ang araw na yun. Mahal na hari, hindi ko binigo. Maganda, umalis na tayo. Tingnan natin ang dalawang bata. CJ, Ubo, Nezha, huwag kang bastos, bumaba ka ngayon. Yeah, Godfather, nandito ka na. Ah, Godfather, tingnan mo, ang bilis tumakbo ng gulong. Hahaha. Saan mo nakuha ang ganitong kayamanang mahal na hari? Maliit pa po, naglalaro lang ang batang ito. Ang cute ng batang ito. Si Little Tiger nagdiskarte ng kusa. Saktong may ganitong pere sa Dragon Treasury. Ang tawag dito ay Windfire Wheels. Hindi man ganap na sagrado, pero bagay sa batang ito. Si Little Two nagdesisyon ng kusa. Binigay sa kanya bilang laruan pang sakay. Pakinggan natin. Ano nang di sagrado? Ano nang laruan lang? Ang peres na Windfire Wheel sa labas. Kaya magpatalsik ng gininto ang immortal. Kayo lang dragon na may ganitong kayamanan. Tinatanggap ang ganitong salita. Salamat, matandang Dragon King. Kung ganun, Nezha, magpasalamat ka agad sa Dragon King. Salamat, Dragon King Uncle. Anak, tapos ka na maglaro. Umalis ka ngayon at bumalik sa Cheuch. Hanapin ang isa mo pang Godfather. Ibigay mo ang kaldero sa kanya. Gamitin niya ito sa pag-aayos ng baha sa Dashang. Isa pa ring Godfather. Malalaman mo pagpunta mo. Sige, aantayin mo na lang. Little Dragon, babalik akong maglaro ulit ha. Dragon King, aalis na ako. Salamat sa gulong. Ihanda mo ang lihim na silid. Magkukulong ako. Mahal na hari, may ulat. Nagkaroon ng malalang baha dati sa Dashang. Ilog at mga kanal na tuyo taon-taon. Naghirap ang mga tao, hindi magamit ang mga taniman. Ang mga tao nagpalibot-libot. Puno ng reklamo, buti pa si General Nezha. Dinala ang kayamanang sa ilalim ng dagat 2 taon na ang nakalipas. Pinahupa ang baha. Ngayon, wala na ang baha sa Dashang. Nakakahinga na ang mga tao. Sa korte, nagtagumpay dahil sa katalinuhan ng hari. Sa palasyo naman, nakakaantig. Sa loob ng 1 taon, si Niang Niang Sudaji nagbigay ng tulong kasama ang dalawa. Nagpatayo ng soup kitchen sa labas ng lungsod. Nagbahagi sa mga refugees. Pati sa mga nakatatandang walang pamilya, tinatahi ang damit. Lahat sa lungsod, sinasabing si Niang Niang ay isang diyosa. At hindi lang yon, tinutulungan pa ni Niang Niang ang hari sa papeles. Malinaw ang mga ayos, nababawasan ang problema ng hari. Naalala ko, noon, may mga opisyal umiyak at sigaw na. Mapanganib ang ganda, nakakasama sa bansa at tao. Ayaw ipapakasal si Niang Niang sa hari. Nan. Nagulat, hari, may emergency. Nagrebelde ang Siki. 3 araw ang nakalipas, narinig ang Phoenix sa Kishan. Puno ng swerte. Sa tulong ni Jiang Jia, Siksi Bohao ibinunyag ang 10 kasalanan ng hari. Tinatawag si King Zhu na walang hiya. Nagtaas ng bandila ng rebelyon. Idineklarang siya na ang guwang. Itinalaga si Jiang Jia bilang Prime Minister. Nagtipo ng hukbo upang lusubin ang Shang. Ngayon, nalusutan na ng hukbo ng Siki ang Ugate. Tumungo na sa puso ng Dashang. Mga traidor. Hindi minamalas ni hari ang Siki. Paano naging ganito ang anak ni Jifa? Huwag magpanik. Ang araw na ito, matagal ko nang hinintay. Wang Fihu, makinig. Pinangalanan kitang National Marshal King at Supreme Commander sa kanluran. Nezha, makinig. Pinangalanan kitang kanlurang tagapanguna. Umalis na ngayon. Ipapaalam ko kay Jifa kung kanino tunay ang mundo. Kanino talaga ang mundo na ito. Tinatanggap ng mga lingkod ang utos. Grand Teacher Wen. Natrap ka na sa North Sea ng ilang taon. Hindi pa nakabalik. Mukhang mas malalim ang tubig doon kaysa saksige. Ay, naku. Ang mystical beast may dugong dragon, bihong water. Ay sobrang bango. Nagrebelde ang Siki, matapang si Huang Fihu at Nezha, pero hinarang ng Golden Immortal ng Chan. Naging patay ang laban. Na-trap si Grand Teacher Wen sa North Sea. Delikado ang buhay. Na-detect ang host sa importanteng punto. Bukas ang sistem ng pagpili. Piliin ang resource para supilin ang rebelde. Premyo, Purple Sun Chao's Thunder Art. Pwede sirain ang lahat ng illusion barrier. Malakas laban sa mga ghost. Piliin 2, pumunta sa North Sea. Pigilan ang rebelde. Premyo, Swan King Mantra. Nakakasira ng lahat ng panlito. Nagpapalinaw sa isip, matatag at tapat. Pinili ko ang number 2. Kung ayaw magpasaya sa akin, hindi rin kayo magiging masaya. Sa tuktok ng North Sea, ako na sa North Sea kaguluhan. Ako ang nag-ayos. Tibayan nyo, para sa dakilang Shang. Nasa likod natin ang supply ng pagkain. Kahit mamatay, bawal umatras. Ina, anak, ginawa ko ang lahat. Anong tropa kagaling? Salamat, banal na Ginoo, sa pagsagip. Ako po ay mula sa unahang kampo ni Wen. Pakiusap, iligtas niyo po ang dakilang guro. Nasaan si Wenzong? Bakit walang watawat dito? Si dakilang guro ay nasa langit. Bigla pong nagwala ang 4 na general ng pamilya mo. Lahat ng makita ay pinapatay nila. Para hindi nila masaktan ang sarili nating tropa. Mag-isa pong inakit sila ni dakilang guro paakyat sa ulap. Banal na Ginoo, dalian niyo po. Hindi na kayang tiisin ng dakilang guro. Galing mo, mabuhay ka.
Muli Hong, magising ka. Ako si Wenzong. Magandang pagkakataon tirahin. Halang ang kaluluwa, di mo ba ako kilala? Walang pangalan, tigilan mo na. Sino? Dakilang hari. Dakilang guro, ano bang nangyayari? Bakit sila nagwawala ng ganyan? Bakit kanila sinaktan ng ganyan? Ingat ka, mahal na hari. Parang naengkanto sila. Nang gamitin ang kanilang mga armas, pinapatay nila ang ating mga sundalo. Natakot akong may madamay, kaya dinala ko sila dito. Wala na silang wisyo. Baka ikaw ay masaktan, hari. Dakilang guro, napakabuti mo talaga. Sa ngalan ng mga sundalo ng Siyang, nagpapasalamat ako. Na-detect na nanganganib ang host. Kailangan mamili. Unang opsyon, kung kayang atakihin ang emperador. Ano man ang dahilan, walang patawad, gantimpala mata ng tunay na paningin. Sa buong Juzhou, lahat maliban sa mga banal, lahat ay masisilip. Ikalawang opsyon, pagmalasakit at alamin ang totoo. Mag-imbestiga. Gantimpala'y mata ng pagbasag ng ilusyon. Maliban sa mga banal, kung walang tagong kayamanang nagkukubli, makikita ang lahat ng ilusyon. Ganda naman nito, mahal ko pa siya bilang general. Paano mo siya masasaktan? Ako ay makatarungang hari. Mga magaganda, tutulungan ko na kayo. Pinipili ko ang pangalawa, na ibigay na ang gantimpala, pinapagana ang mata ng pagbasag ng ilusyon. Mata ng pagbasag ng ilusyon. Bukas. So, ikaw pala, matabang monghe, may ginagawa kang kalokohan. Tahimik lang, walang epekto. Walang gulo, kalma lang. Ang larong sinulid ng Western Sect, pinaperes mo pa sa harap ko. Putulin na. Dakilang hari, nahihirapan ka na, mahal kong opisyal. Sa totoo lang, ang inumin na pinainom ng mga demonyo sa inyo, tinulungan ko na kayong maalis iyon. Ano, mas mainit ba sa yakap ko? Kaysa sa niyebeng ito sa North Sea? Dakilang guro, ako po. Karapat dapat akong maparusahan. Ako, nagawa ko pang saktan kayo. Chire, hindi niyo naman ginusto ito. Nilinlang lang kayo ng mga demonyo. Tayo na, buhay pa ako. Tama na, kung iiyak ka, umuwi ka na. Tulog mo na yang iyak, gising ka na eh. Pumunta ka na sa baba. Nagwawala pa ang mga halimaw sa ibaba. Dugo pa rin ang dumadaloy sa mga sundalo ng Dakilang Siyang. Dalhin niyo ang pagsisisi niyo. Kasama ni Dakilang guro, ubusin natin sila. Ang mga halimaw na yun, maibalik ang dangal. Susunod po ako sa utos. 4 na general ng pamilya mo, makinig kayo. Sumama kayo sa akin at sugpuin ang mga traidor. Ano? Eh? Hayop, tigilan mo ang pagwawala. Atakihin. Kalmahin ang matandang lalaki. Huwag saktan ang mga bata. Ang hari ay mabait sa'yo. Ginawa kang Panginoon ng Hilagang Dagat. Bakit ka nagkasabwat sa mga demonyo laban sa Dasyang? Hahaha. Kapatid na Marquis. Likod ko ay may mga halimaw ng Hilagang Dagat. Sumusunod ako sa kapalaran. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan, ignorante. Yee. Hindi gumagana ang ganyang galaw sa akin. Nagulat ako, na-break mo. Natukoy ko na ang 4 na generals ng Demon Clan. Ang host ay dumadaan sa mahalagang sandali. Bukas ang pagpili ng sistema. Ang Emperor ay hindi gawa sa puti. Hindi siya pwedeng apihin ng kahit sino. Dahil nakialam ang kanluran. Labanan natin sila. Gantimpala, Great Sham Chaos Lotus. Top tier na defense treasure. May laman ng essence ng Chaos. Mas mabilis ang training. May 1 million years cultivation. Option 2, Dasyang ay napapalibutan. Hindi dapat mag-provoke ng mas maraming galit. Mas mainam ang kapayapaan. Gantimpala, Hello Grand Array. Kompleto ang defense at offense. Kayang ikulong ang Quasi-Sage. Gamitin ng buo. Tangke laban sa Sage Attack. 1 million years cultivation. Hello Grand Array. Tangke laban sa Sage Attack. Maganda nga ito. Pero yung Great Sham Chaos Lotus, may essence ng Chaos. Matutulungan pa ang katawan ko. Pinili ko ang option 1. Nagbibigay ng gantimpala ang sistema. Hindi pa sapat, ulitin pa. Ano ba ang ginagawa mo? Ang sinasabi mo, puro walang kabuluhan. Baka may balak siya sa akin. Yung matabang monghe sa kabila, putol na ang linya. Ayaw pa rin umalis. Gusto mo bang paluin kita? Hindi ba, Emperor, bukod sa ganyang trip? May violent tendencies ka pa ba? Di ba lagi akong tinatawag na tirano? Ngayong araw, bibigyan din kita ng physical exorcism para makita mo agad ang budha mo. Ay, Emperor, ba't galit ka? Ang galit ay malaking hadlang sa cultivation. Mamatay ka, Vajra Protection. Namo Amitabha. Ang lakas mo, Emperor, malaki rin ang karma at swerte mo. Ba't parang walang modo ka? Puro sigaw at patayan? Ako'y dumaan lang, nakita ko. Ang 4 na babaeng general ay may connection
koneksyon sa kanluran. Gusto ko silang tulungan. Iabot mo ang lig mo. Asawa ng anak, bibigyan ka ng ulo mo. Pwede bang mahati sa dalawa ang conversion? Naintindihan ang Great Dragon Badha. Sitigarbha, Prajna, Badhas. Badha fruit sa palad. Interesting. Hindi ka talaga basta-basta. Big fat guy ng Western cult. Makapal ang balat, malakas din. Emperor, hilagang dagat ay puno ng monsters. Sumusunod sa destiny. Kung tataliwas ka, magdadagdag ka lang ng kamatayan. Mas mabuti pang sumama ka sa Budha. Ilagay kita sa tamang lugar, okay ba? Pwe. Mga walang kwentang Badha words mo. Baldado. Ikaw ba naman mangaral ng destiny? Baldado, tigilan mo ang dakdak. Sa laban natin, tunay ang husay. CJ, tuloy. Baldado, subukan mo ang staff ko. Kalaban ang marami. Huwag bastos. Matabang monghe. Tikman mo ang sandata ko. Emperor, dapat ka bang mandaya? Sakalin mo ako. Pinilit mo akong labanan gamit ang treasure ko. Kunwari tao bag, sumanib. Ikaw ba, dapat pa ka ba ipag-compare ng treasures? Grade Sham Creation Lotus. Ano ang Chaos Lotus na yan? Di man top 12 grade. Still, in a treasure. Bakit meron kang ganyang treasure? Ignorante ka lang. Pagtabas ng sword, hindi maganda. Grade 6 Merit Lotus, pakain sa matabang monghe. Grade 6 Golden Lotus, kaya mong harangin ang Supreme Treasure. Emperor's Sword, nag-overload ka ba ng pork oil? Barado ang isip mo. Lotus ko, huwag ka munang umiyak, hindi pa tapos, suppression. Golden body appearance ko. Emperor, paano mo kinakalbo ang sentao ko? Grabe, sobrang unfair. Ngayon lalaban na ako sa'yo. Laki ng laban yan ha? Marunong din ang Chao si Emperor. Body refining technique, activate. Heaven Earth manifestation. Lumabas ang Emperor's true form. Mamatay ka. Yee. 5. Ginawa mo kaming target, Dasyang. Huwag, tama na ang pag-atake. Emperor, patawarin mo ako. Mali ko na, aminado na. Babalik na ako sa kanluran. Hindi na ako muling papasok sa Dasyang. Masyado nang huli para bumalik. Akala mo laro lang ito ng bata. Talo, sorry na lang, pwedeng umalis? Mga sundalo ng Dasyang na namatay dito sa Hilagang Dagat. Pwede ba silang buhayin? Mga pamilyang nasira dahil sa plano nyo. 1,000,000 na walang bahay. Sino magbabalik sa kanila ng hustisya? Ako'y direct disciple ng sage. Kung papatayin mo ako, magkakaroon ka ng kasunduan sa dalawang sages. Kaya mo ba sa lupa itong dalhin? Kayang tiisin ba ng human race? Simula ng Western cult pinasok ang Hilagang Dagat. Sa paghawak sa human race, doon na nabuo ang kasunduan. Binabaliwala nyo ang human race. Pinapantay sa mga hayop ng lanyang. Patayin kung gusto nyo, dahil disciple kayo ng sage. Dahil mataas kayo. Gagamitin ko ang dugo mo para ipakita sa mga Diyos. Hindi dapat apihin ang human race. Mamatay ka. Huwag, Master, iligtas mo ako. Emperor, sandali, huwag magpatuloy. Emperor, sandali, huwag magpatuloy. Guro, iligtas mo ako. Emperor na ito, baliw na. Papatayin niya ako. Ano ba ang landas ng Emperor? Ah, ikaw pala ang quasi-sage ng Western cult. Kapag sinaktan ang bata, di mapakali ang matanda. Hindi ba dapat ang sage ay nasa langit? Ba't nakikialam sa mga bagay ng mundo? Underestimate ko ang Emperor. Amitabha. Emperor, ang dami mong galit. Emperor, sobrang dami ng evil karma mo. Kung hindi ka magbago, mamaya, magdaranas ka ng kasunduan. Emperor, ibigay mo ang supreme treasure at itali ang sarili mo. Pumunta sa kanluran, mag-sorry. Baka maligtas mo pa ang buhay mo. Bastos ka, lakas ng loob mong magsalita ng masama. Emperor, dapat kang mamatay. Kayong Western barbarians, paano kayong naglakas loob apihin ang Dasyang? Kung gusto niyo ng laban, laban na. Sa ilalim ng aking double whips, dagdag na naman ang kaluluwa ng Baldado. Isang grupo ng fake monks. Laban na lang, wala nang dakdak. Sobra dami niyo pang sinasabi. Tingnan natin, bubugbugin ko ang mga ngipin niyo. Bastos ka, tatanggalin ko ang dila mo mamaya. Pag gumalaw ang isip, talo na ang ministro. Debate ng salita, pagkukunwari lang. Master, napagsabihan ako. Iniisip lang ng disciple. Pero ang batang ito, sobrang galit, hindi marunong magising, di maintindihan ang true way. Kayo ay tutulong sa master, kukunin ang disipulo na ito. Para malaman niya ang hiwaga ng Western cult. Matandang Baldado, walang hiya ka. Sa harap ko pa, gusto mong agawin ang tao. Ano nang nangyari? Kayo ba sa kanluran ay sobrang hirap na? Ang mga taga-ilalim ng lupa ay puro daldal. Pinapayagan mo pa ang tauhan mong manlait at pumatay ng tao. Ito ba ang tinatawag mong dignidad bilang emperador ng tao? Nilalait mo pa ang mga banal. Iginagalang ko ang mga gumagalang sa akin. Ngayon, ang lalaban sa akin Euros papatayin ko. Dumating kayo mula kanluran ng walang paanyaya.
biyaya. Baka mas makapal ang mukha nyo kaysa sa ilalim ng Northern Sea. Tumigil ka sa pinagsasabi mo. Nandito ako ayon sa kalooban ng langit. Malapit nang matapos ang panahon ng Shang. Lumabas na ang banal na pinuno ng Siki. Si Yuan Fufang ay sumusunod sa langit. Ang pagsuko sa kanluran ay tadhana. Ikaw ay lumalaban sa langit. Pinilit mong bawiin ang Northern Sea. Maraming espiritu ang mapapahamak dahil sa'yo. Kung mahal at inaalagaan mo talaga ang iyong bayan, dapat sundin mo ang kalooban ng langit. Dapat magpakamatay ka para ibalik ito sa langit. Ano nang pakialam ko sa kalooban ng langit mo? Walang kwentang tadhana yan. Kung makatarungan talaga ang langit, bakit hinahayaan ang mga halimaw na maghasik ng lagim? Kung walang kinikilingan ang langit, bakit kayo, mga banal, napakataas sa lahat? Tinitingnan nyo ang lahat ng nilalang bilang mga hayop lang. Yung libo-libong sundalo ng Shang na namatay dito sa Northern Sea. Kaya ba silang buhayin ulit? Mga pamilyang nagkawatak-watak at nawasak dahil sa inyong mga plano. Ang milyon-milyong mamamayan na walang tahanan. Sino ang magbabalik ng hustisya sa kanila? Kayo, mga banal, naninirahan sa itaas ng langit. Isang salita lang, nagiging impyerno ang mundo. Tinitingnan nyo kami bilang mga langgam lang. Ginagawa ninyong chessboard ang buong bansa para sa laro ninyo. Walang habas niyong tinatapakan ang aming pinagmulan. Lahat ng utang na dugo na ito. Ano nang ipambabayad mo, kanluraning sekta? Dito sa akin, walang tadhana-tadhana. Ang mahalaga ay tao. Hindi ko alam ang tungkol sa kalooban ng langit. Alam ko lang, basta masipag ang tao, kayang lampasan ang lahat. Ang Northern Sea ay teritoryo ko. Ang mga tao dito ay mga tao ko. Kung gusto mong agawin, buhay mo ang maging kapalit. Kahit ikaw ay isang banal, kung gusto mong sakupin ang aking kaharian, tanungin mo muna ang espadang emperador ko kung papayag siya. Naghahanap ka ng kamatayan, ha? Ayos, ayos talaga. Sobra ang pagnanais ng emperador ng tao na pumatay. Muntik nang madamay pati ako. Kung totoong maglaban tayo, baka halos mamatay lahat ng nilalang sa Northern Sea. Hindi ko kayang makita yun. Ang galing mong magpakita ng ibang mukha. Itong matandang ito, talagang siya ang pinakamakapal sa mga banal. Marunong magpakumbaba at magpaangat. Mas mahirap siyang kalabanin kaysa kay Mile. Kung ganun, patay tayo pareho sa pag-aaway natin. Walang makakumbinsi sa isa't isa. Bakit hindi tayo magtaya? Tig-tatlong tao bawat panig. Patunayan ang sariling pananaw sa talino. Best of 3. Paano kung matalo ka? Paano naman kung ako ang matalo? Ang Western Set ay agad na aalis sa Northern Sea. Hindi na makikialam sa usapin ng mga bundok. Kung ikaw naman ang matalo, isuko mo lang ang Northern Sea at ipa-convert mo ang 4 na babing general sa likod mo sa Western Set ko. Gawin silang mga Guardian King ng kanluran. Na-detect na ang host ay nanganganib. Nahaharap sa pagpili. Ang pagpili ng walang ginagalang na emperador ng tao. Yan ang pasya. Baliwalain ang alok ng Western Set. Gantimpala, isang Hongming Purple Key para sa perfect trichotomy. Maaaring pagsamahin sa Hongming Purple Key. Maging banal sa ilalim ng langit. Ngayon, dahil Western Sect ang naghamon. Bilang emperador ng tao, kailangan kong labanan ng harapan. Ipakita sa Western Sect ang kanilang kamalian. Premyo, the Unfurnished Skill. Pwede nitong tunawin ang mga innate treasures sa katawan. Gagamitin ang pinagmulan para palakasin ang sariling katawan. Maabot ang hunyuan dalurium. Halos 500,000 taon sa lakas. Banayad na banal ng langit. Ni Aso ay di napapatok dito. Tanging hunyuan daluo lang ang tunay na malaya. Pipiliin ko ang number 2. Sarap, ganito ang inaasam ko. Ay, Safi, tama na ang daldal. Dahil gusto ninyong hamunin ako. Eto, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Halika, laro tayo, seryoso ako. Pero kailangan baguhin ang rule. Kapag natalo kayo, pag nakita ninyo ako, lahat kayo, lumuhod at dumaan sa harap ko. Ako ang unang lalaban. Tignan mo ang latigo ko. Grand Preceptor, mabagsik ang latigong ito. Pero kulang sa lakas sa huli. Kahit may kaunting kapangyarihan ang sining militar, hindi pa rin ito papasa sa mataas na antas. Kayabangan sa siyam na langit, Inyuan Kiangkun, gamitin ang kidlat ng siyam na langit, sundin ang utos ko, puksain ang kasamaan. Sayang ka, Wenzong. Ayaw mo ng maayos na usapan, kaya dusa ang ibibigay ko dahil sa tigas ng ulo mo. Ngayon, tatapusin na kita. Apoy ng purong salamin. Tutupukin ang buong mundo. Lagot. Ito ang laso na apoy ng kanlurang sekta. Hahaha, Grand Preceptor, kumusta ang lasa ng apoy na ito? Kapag nakulong ka sa kapangyarihan ko, kahit pa isa kang dalawa jinx yan, magiging nana at dugo ka rin. Mamatay ka, Taishi, mag-iingat po kayo. Mapang-api ka, matagal na kitang hinihintay, heto na. Maling landas, mapanlin lang nagawa, wala kang laban sa akin. Senior, ang galing ni Wenzong. Kailupit na paraan niya, naglakas loob siyang sirain ang katawan ng kapatid ko. Ngayon, dudurugin ko ang katawan mo, itatapon kita sa ika-18 antas ng impyerno. Mamatay ka na. Saan nanggaling ang kalbong asno na ito? Gusto mong saktan ang Taishi? Tanungin mo muna ang espada ko kung papayag ako. Amituofo. Binibini, nasa Jinxian level ka lang. Kumpara sa akin, isang Tai-Jinxian. Napakalayo ng agwat nating dalawa, parang langgam na lumalaban sa puno. Nakakatawa ka lang. Nakikita kong may tadhana ka sa kanluran. Kung ibababa mo ang iyong sandata at sasama sa paraiso ng kanluran, malilinis ang iyong mga kasalanan, makakamit mo ang kaliwanagan. Lumaban ka na lang. Kayong mga taga-kanluran, puro lang kayo daldal araw-araw. Gusto niyo lang mang-agaw ng tauhan. 4 na direksyon, 4 na imahe. Magaling, mas tumatalas ang espada ng batang ito. Dahil ito sa tulong mo, Taishi. Hindi ko po inaangkin ang papuri. Bunga lang ito ng sipag ni King Er. Talagang mahusay na general. How to Wujang Jade. Paano nangyari yun?
Ese, binibini, maganda ang iyong sining sa espada. Pero sa harap ng aking manipule, wala itong silbi dahil hindi mo ako matalo. Oras na para iligtas kita. Anong tunog iyon? Walang hanggan ang dagat ng dusa. Ang pumatay ay mapupunta sa impyerno. Hindi. Umalis ka. Ako ay isang dakilang general ng Shang. Anong general ng Shang? Sa ilalim ng aking banal na boses, magmamakaawa ka rin sa akin. Dahil hindi ka sumapi sa kanluran, mamatay ka na kasama ang yabang mo. 8. Matandang gago, akala mo ba hindi ko mababasag ang talukap mo? Gusto mo pa akong iligtas? Panaginip lang yan. Tubig, apoy, hangin, durugin. Ah, walang hiya. Mahina rin pala ang balat mo. Hamak na babae, gusto mong mamatay. Ngayon, tatanggalan kita ng kaluluwa. Tigil. Sugatan na ang katawan ni City Garbha at ang babaeng general ay pagod na. Idinedeklara kong tabla ang labang ito. Isang tai-Jinsian laban sa Jinsian. Pero nabasag pa ang sandata niya. Kahiyahiyang talo. Zunti ang kapal ng mukha ng kanluran. Talagang wala kayong hiya. Emperador, itigil ang daldal. Ang susunod ay huling laban na. Pamangkin, ikaw na. Kung hindi mo maipapakita ang lakas natin, huwag ka nang babalik sa bundok sumi. Pangatlong laban. Sino ang gustong mamatay? Pangatlo. Ako ang kukuha ng buhay mo. Pangatlong laban. Kukunin ko ang buhay mo. Ang ganda ng gamit na ito. Bata, ang kayamanang hawak mo ay isang malaking sayang. Kung matalino ka, ibigay mo sa akin ang payong na iyan. Ipagtatanggol pa kita sa aming pinuno. Gagawin kitang tagapagtanggol ng kanluran. Pero kung tatanggi ka, dami mong daldal. Gusto mo ang payong ko? Ipalit mo ang buhay mo. Hunyuan Wuji, mundong walang liwanag. Para malaman mong kalbong taga-mahirap, ang hangin sa loob ng payong ko ay kayang pumatay ng mga immortal. Ito ang Juyu Gangfeng, sibat ng apoy mula sa Samadhi True Fire. Tignan natin kung paano mo ito lalabanan. Lagot, babagsak ang apoy mula sa langit. Susunugin ang lahat. Akala ko katulad siya ni Molijun kanina, na hanggang Jingxian lang ang lakas. Sino nang mag-aakala na ganito kalakas ang payong na ito? Kahit ang aking tai-Jingxian na kaluluwa ay nanginginig na sa takot. Hiwain ang kasinungalingan. Ang sandata ko, matandang hukluban, ganyan lang pala ang kaya mo para agawin ang gamit ko. Kapag natalo ako rito, lagot ako pagbalik ko. Wala akong sandata. Mamatay ako sa loob ng payong na ito. Kailangan gamitin ang huling alas ko. General, ang galing nyo. Sumusuko na ako. Buti naman at sumuko ka, matandang aso. Dahil sumuko ka na, bumalik ka na sa kanluran. Opo, opo. General, pasensya na sa nagawa ko. Ito ay galing sa lawa ng kabutihan. Isang banal na buto ng bodhi. Proteksyon ito laban sa lason. Ibinibigay ko ito sa inyo. Bilang tanda ng pagsisisi. Alice, kapatid, gagamit ka ng patalim sa harap ko. Akala mo ba tanga ako? Kapag parihan ng apoy ng dao, tutupukin kita. Daki, hari. Bata, tandaan mo ito. Sa mga manlolokong ito mula sa kanluran, huwag kang maawa sa kanila. Patayin mo na agad sila. Opo, naintindihan ko po. Peking bodhi pa ang binigay mo. May nakatagong lason na pako. Nagpanggap na suko para umatake. Talagang traitor ka. Ito ba ang mga banal na tao ng kanluran? Ito ba ang sinasabi niyong kabutihan? Dahil mahilig kang mandaya. Ngayon, tatanggalin ko ang maskara mo. Papatayin ko ang mapagpanggap mong kaluluwa. Guro, tulong, iligtas niyo ako. Papatayin ako ng emperador kahit saan ka pa magpunta. Kukunin ko pa rin ang buhay mo. Mamatay ka na. Dixin, sa harap ko mismo. Sinira mo ang katawan ng disipulo ko. Bakit? Ayaw niyo bang matalo? Gusto niyo bang magwala? Magwala? Emperador, sa ilalim ng langit, lahat kayo ay langgam lang dahil matigas ang ulo niyo. Susunod lang ako sa tadhana at ubusin ko na kayong lahat. Kanlurang sekta, makinig. Ang mga taga-Siyang na ito ay traidor sa langit. Ubusin niyo silang lahat. Ha 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 ha. Lahat ng mga pinuno ng Bihay ay laban sa langit. Pawiin silang lahat. Sino mang sumubok saktan ako, nananaginip lang. Buksan ang daan para sa akin. Mahal na hari, ganda ng iyong 7 treasure magic tree. Karapat dapat kang tawaging santo. Tunay na lakas ng tamang daan. Kahit anino lang ang lumilitaw nito. Emperador ng tao, kung luluhod ka at humingi ng tawad ngayon, sumuko ka sa kanlurang Diyos ko. Baka bigyan pa kita ng pagkakataon, lumuhod ka na. Gusto mong paluhurin ako? Sino ka ba para utusan ako? Ako ang emperador ng tao. Luluhod lang ako sa langit, lupa, at mga ninuno ng lahi ng tao. Isa kang kanuraning ipokrito, wala kang karapatang paluhurin ako. Haha, matigas ang ulo mo. Ang dignidad ng santo, hindi papagapang ulit-ulit. Kung ganoon, aakuin na kita, maging abo ka na. Huwag! Mga ordinaryong tao lang. Dahil lang sa ilang swerte at mahika, akala mo'y makakaakyat ka sa langit. Pero sa mata ko, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo. Sa ilalim ng santo, lahat ay lingkod lamang. Mga langgam,
Itong si Zanti. Noong una, sila pa ang ilan doon. Kanino ba umusbong ang Juzu? Sabi mong langgam ako. Sabi mong lingkod ang lahi namin. Huwag mong kalimutan. Kami ang mga tinuturing mong langgam. Matapang na humarap sa peligro. Nagdiskobre ng apoy. Pinalayas ang mga halimaw. Namuhay sa malupit at ligaw na lupa. Kami ang mga lingkod na iyan. Kami ang nagtayo ng dangal ng sangkatauhan dito sa mundo. Baliwala sa akin ang kapalaran mo. Ngayong araw, hindi ako maniniwala sa malas na yan. Tingnan nga natin kung hanggang saan yang pagkasanto mo. At pati ang tinatawag mong kalooban ng langit. Kayang basagin ng lahi ko ito o hindi. Hindi susuko ang lahi ng tao. Mabuhay ang dasyang. Nakakainis. Bakit ang lakas ng kalooban ng ordinaryong tao na to ay tila umuuga sa puso kong santo? Mga kasinungalingan, kung gusto niyong mamatay, tutulungan ko kayo. Mabuhay ang hari. The system, na-detect na nasa panganib ang host. Mahalagang sandali, na-activate ang system ng pagpipilian. Pagpipilian una, maging matigas ang ulo, tumuloy lang. Kahit hindi kaya, pero hindi mo rin ako mapapabagsak. Gantimpala, Chaotic Supreme Treasure. Pangunahing espasyo ng Chaos, nagbabantay sa Hongming. Pinakamagaling sa offense at defense. 4 lang na santo ang pinapayagan. O pagpipilian 2, walang wasak, walang tagumpay. Dapat magpakawala para may makuha. Tuloy lang, laban lang. Tutulungan ng system na kunin ang essence ng Lotus of Fortune. Chaos Origin Essence. Gamitin ang furnace skill ng Dao. Pwedeng maging Chaos Dao Body. Gantimpala, Chaotic Supreme Treasure. Ang Chaotic Bed ay may sariling maliit na mundo ng Chaos. Naglalaman ng kumpletong batas ng Chaos. System, pinipili ko ang number 2. Ibigay mo sa akin lahat ng Chaos Origin ng Lotus. Ilabas mo lahat at gawing akin. Baliw ka. Nagpapakamatay ka na niyan. Direktang pagsipsip ng Chaos Origin Essence. Hindi lang mga daluo immortal ang delikado. Kahit ordinaryong semi-saint, puputok ang katawan at mamamatay. Black Bonzo. Hindi siya kabilang sa kalooban ng langit. Magaling na rin. Ito ang Chaos bago pa nilikha ang mundo. Amoy ng mga Diyos at demonyo. Chaos Dao Body, gawin mo akong isa. Hindi possible to. Simula nung ginamit ng Red Army Master ang lakas at dasal niya, pinunan niya ang langit, nagkaroon ng bagong pag-asa para sa tamang daan. Paano mo nagawang kamtin ang Chaos? Iba ang daluo dito. Hindi ikaw si Dixin. Sino ka ba? Hindi pwede mag-cultivate ang emperador ng tao. Paano mo narating ang ganitong antas? Nga, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Pero hindi ako sumusunod sa kalooban ng langit. Hindi rin ako papatol sa pwesto ng santo ni Laozi. Ang katawan ko, bubuksan ko ang Chaos. Para matamo ang Dao. Walang makakawasak ng aking katawan. Mananatiling walang hanggan. Tungkol sa mga santo. Ano bang magaling doon? Ngayon, ako naman. Matandang traidor, may utang ka rin. Yun ay hindi tama. Salo mo ang atake ko. Kahit nagkaroon ka ng chaotic Dao Body, simula pa lang yan, isang hamak na tao. Paano mo nasimulang dayain ang langit? Ano yung walang kwentang batas mo? Sa harap ng kamao ko, lahat peke. Basagin mo yan. Grabe, ganyang bihirang pag-aari. Nasa kamay ng tulad mong mapagpanggap. Sayang lang talaga. Akin na yan, binigay mo. Huwag mong asahan. Hahaha, Zunti, matanda ka na. Huwag ka na mag-aksaya ng lakas. Kung darating ka sana ng personal, bitbit ang 7 treasure magic tree na yan. Ito ang aking purple gold gourd. Baka ngayon, di kita malabanan. Pero nagkamali ka dahil gusto mong magpakitang gilas. Isang anino lang ang pinadala mo. Nagpakalakas loob kang pumunta sa bihay ko. Isang supreme treasure na kahanga-hanga. Di mo pwedeng kontrolin gamit lang anino mula milya-milya. Hindi mo makakayang saklawin lahat. Meron akong innate chow space sa loob ng gourd na to. Kayang tapusin kahit anong divine thought. Ngayon nandito ka na sa teritoryo ko. Tatanggapin ko na itong sanga ng puno mo. Ibigay mo yan, Zunti. Ang pangit ng sanga mo, walang dahon. Ang sagwa talaga tignan. Sakto, may chow's divine water ako dito sa gourd. Ilalagay ko yan mamaya para alagaan. Gagawin kong dekorasyon sa silid aklatan ko. Pag wala akong magawa, titignan ko. Isipin ko na lang na ito ang regalo ng Western Teach sa dasyang ko. Sobrang yabang mo. Ibalik mo ang supreme treasure ng tamang daan ko. Makinig lahat ng tagasunod ng Western Teach, huwag matakot. Patayin silang lahat, lupigin ang bihay, walang makaliligtas. Hindi pa rumarating si Demon Suppressor. Ngayon na ang panahon. Lakasan ang loob. Akala mo ba walang tao sa dasyang ko? Maghanda ang buong hukbo, salubungin ang kalaban. Mga kapatid, suporta tayo kay Haring Dakila. Patayin ang lahat ng mga kalbo. Laro ba sa'yo? Ito ang kaharian ko. Para bang sticks lang ng kawayan ang gagamitin ng sundalo ko at iisipin nilang panalo agad. Basagin. Ang lakas ng hayop na ito mula sa Chaos. Nakakatalo sa anino ng kalooban ng langit. Kapag nawasak ang katawan, lahat ay mahihirapan. Malaki ang mawawala sa kapalaran ng 3 daigdig. Makitang napahiya ang santo. Malapit na ang Feng Shen. May maglilinis dito sa core ng mundo. Sa core ng mundo, lakas loob ka lang kasi may Chaos treasure ka. Laban sa kalooban ng langit, hindi na kita papatulan. Pero plano mo lang tumakas. Tuloy pa rin arrogance mo, santo. Sabi ko, babalatan ko yung balakayo mo ngayon. Lulubugin ko yan sa ilalim ng paa ko. Ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang bastusin ang santo. Di lang kita babastusin. Gigisingin pa kita. Ang sampal na ito, para sa lahat ng Juzu na inapin nyo. Ayos na ayos. Dixin. Tandaan mo ito. Itong kahihiyan ngayon, tinatandaan ko. Kapag sumiklab na ang Feng Shen disasters, gusto kong makita kung kayang protektahan ng Chaos mo ang dayang mong bansa. Kaya mo bang depensahan ang buong dayang? Alis na tayo.
Ang bilis ng takbo nila, mahal na hari, parang aso kang napalayas. Kung magtatangkang bumalik sa aking Juzu, papaluhurin kita, mataas na santo. Papatakan ko ng dugo ang buong dayang ko.